Ito ang ating bida na si Taro Sakamoto. Bukod sa pagiging gwapo ay siya rin ang pinakatanyag at pinakakinatatakutang hitman sa buong Japan. Isang araw ay na-love at first sight si Sakamoto sa isang magandang babae at doon na din nagbago ang kanyang buhay. Nagretiro siya sa kanyang trabaho at nakabuo na din ng isang pamilya at sa paglipas ng panahon ay nagbago na din ang katawan nito at siya ay tumaba na din ng husto. Ano-anong mga panganib kaya ang naghihintay kay Sakamoto? Sa ika-4 na kabanata ay nagpatuloy ang eksena sa amusement park. Habang kasalukuyan pa ring nakasakay sa roller coaster si Xiaotang ay ipinakita naman ang isang misteryosong lalaki at isang babae. Sila ay sina Boiled at Obiguro. Gaya ng mga nauna, si Sakamoto rin ang pakay nila at gusto rin nilang tapusin ang buhay nito. Sa sumunod na eksena ay kasalukuyang nilalagyan ng antidote ni Xiaotang ang mata ni Shin dahil sa poison na nakuha nito. Kasama pa rin nila ang lalaking may gray na buhok at tinanong siya ni Sakamoto kung sino ang nag-hire sa kanya upang patayin ito. Hindi ito sinagot ng lalaki at nagpakilala siya bilang si Totso. Nilapitan siya ni Xiaotang at binyantaan ito. Sinabi ni Xiaotang na gagamitin nito ang kutsilyong may lason sa kanya at kung hindi ito magsasalita ay itatapon nito ang antidote na panggamot dito. Umamin na din si Totso at sinabi na ipinadala siya ng kumpanya na tinatawag na Dondenkai. Tinanong siya ni Shin kung nakarehistro din ba ito sa grupo ng JAA. Itinanong naman ni Xiaotang kay Shin kung ano ito. Kinuha ni Shin ang kanyang ID at ipinakita na miyembro din siya ng JAA na ang ibig sabihin ay Japan Association of Assassins. Sinabi ni Shin na ito ay grupo ng mga professional na assassin at naging kasamahan din niya dito si Sakamoto. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating sina Aoi at Hana. Inaya ni Aoi ang tatlo para sa kanilang tanghalian. Nagtaka si Aoi kung sino ang lalaking nakatali kaya't tinanong siya kung sino ito. Ipinaliwanag ni Shin na gumagawa lamang ng eksena ang lalaki at kumbinsido naman dito si Aoi. Naglakad na din sila upang kumain. Nagpaiwan saglit si Shin at binigay kay Totso ang kutsilyo at sinabing malaya na ito. Nagulat si Totso at itinanong kung hindi ba siya papatayin nito. Tumanggi dito si Shin at sinabi na nagpunta sila sa amusement park upang mag-enjoy kasama ang pamilya ni Sakamoto. Gamit ang kutsilyo ay sinira ni Totso ang taling nakagapos sa kanya kaya't nakawala na ito. Kasalukuyan ng kumakain ang tatlo. Sinabi ni Shin na biglang sumakit ang ulo niya dahil sa poison ng kutsilyo kaya't naapektuhan din ito ang kakayahan niya na makabasa ng iniisip ng isang tao. Dumating na din doon ang mag-ina dala ang mga inuming juice. Biglang sinabi ni Aoi na para bang may itinatago sa kanya ang tatlo kaya't tinanong niya ang mga ito. Biglang nagulat ang tatlo nang marinig nila iyon. Bumalik ang eksena kay Totso habang naghuhugas ito ng kamay sa loob ng CR. Bigla siyang nagulat nang makita niya sa kanyang likuran si Boiled. Mabilis naman siyang sinunggaban ni Obiguro kaya't nabuwal ito. Sinakyan din siya kaagad nito kaya't hindi na rin siya nakapalag. Sinita ni Boiled si Obiguro at sinabing masyado itong nakabukaka kaya't isinara ni Obiguro ang kanyang mga hita at umalis na din siya sa pagkakadagan kay Totso. Tinanong ni Totso ang dalawa kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabi ni Boiled na naroon sila upang tapusin ang misyon na ipinagawa rin sa kanya at upang tulungan din ito. Ayon kay Totso, 2 taon na ang nakakalipas nang pumatay ng 100 tao ang dalawang ito. Ayon din sa kanya ay silang dalawa ang pinaka-brutal na tandem sa grupo ng Dondenkai. Sa sumunod na eksena ay muling sumakay ng rides ang mag-anak na Sakamoto kasama sina Shin at Xiaotang. Matapos noon ay muli silang naglakad at nagtungo naman sila sa isang horror facility na haunted house. Nagulat si Shin at Sakamoto habang takot naman si Xiaotang. Pagdating sa loob ay kinausap sila kaagad ng receptionist. Sinamahan din sila nito patungo sa entrance ng haunted house. Pagbukas ng pinto ay pumasok at naglakad sila kaagad. Sa hindi inaasahan ay may camera pala sa loob ng haunted house at nakasubaybay pala doon ang dalawa habang pinapanood ang kanilang mga lakad. Habang nasa loob ay namangha sila dahil parang nasa loob talaga sila ng isang haunted house habang si Xiaotang naman ay takot na takot pa din. Sinabihan ni Sakamoto ang dalawa na maging handa sila sa lahat ng oras. Maya-maya ay isang zombie ang sumaksak kay Shin ngunit mabilis niya itong naiwasan. Napagtanto nila na kalaban ito kaya't pinagsusuntok siya ni Sakamoto hanggang sa hindi na ito makagalaw.
Labis na namangha si Shin dahil sa ginawa ni Sakamoto. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Habang naglalakad ay ibinigay ni Sakamoto ang ID na nakuha niya sa lalaki. Ayon kay Shin ay isang rookie pa lamang ang lalaki at kakarehistro lang din ito sa JAA Company. Muling dumaan sa isa pang kamera sina Sakamoto at nakita ulit ito ng kabilang grupo. Binati ni Obiguro si Sakamoto dahil sa ipinamalas nitong galing sa pakikipaglaban. Sinabi ni Boiled kay Obiguro na huwag itong mainit dahil siya ang baalang tumapos kay Sakamoto. Sumang-ayon naman dito si Obiguro at sinabi na ibabalato na nito sa kanya si Sakamoto dahil dati naman silang magkaibigan. Labag man sa kalooban ni Boiled ay itinanggi niyang dati niyang kaibigan si Sakamoto. Biglang bumalik sa alaala niya ang nakaraan. Kasalukuyan siyang nasa isang kumpanya na tinatawag na Japan Clear Creation. Doon niya unang nakilala si Sakamoto. Kinausap niya ito hanggang sa mapagdesisyonan nilang dalawa na maging magka-body. Simula noon ay palagi na silang magkasama. Sa oras ng klase, sa pag-grocery at maging sa kanilang paliligo. February 14, araw ng mga puso. Kasalukuyan silang nagre-relax nang bigla silang lapitan ng tatlong babae. Pantasya si Sakamoto ng mga kababaihan kaya't binigyan siya nito ng tsokolate. Pagbukas ni Sakamoto ng kanyang locker ay sumabulot sa kanya ang madami ring chocolate. Sunod noon ay dumating naman si Nagumo dala naman ng isang cart na puno din ng tsokolate galing din sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Tinanong ni Nagumo kung sino ang kanyang kasama ngunit sinabi ni Sakamoto na hindi niya ito kilala. Dahil doon ay sumama ang loob ni Boiled kay Sakamoto kaya't gusto niya ngayong maghiganti dito. Bumalik ang eksena kina Sakamoto. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad at enjoy pa din si Hana habang nanginginig pa rin sa kaba si Xiaotang. Upang maalis ang kaba na kanyang nararamdaman ay kinuha ni Xiaotang ang isang maliit na bote na naglalaman ng alak at ininom niya ito. Nena si Shin dahil sa ginawa ni Xiaotang. Bigla silang napadaan sa isang saradong pinto na nakalagay ang mga salitang Operation in Progress ngunit maingay sa loob nito kaya't huminto muna sila. Nilapitan din ito nila Sakamoto. Dahil sa nakainom nga si Xiaotang ay binuksan niya kaagad ang pinto at bumungad sa kanila ang maraming zombies. Sinugod sila ng mga ito kaya't pinagsusuntok sila ni Sakamoto. Napalingon si Sakamoto sa kanyang mag-ina at balak sana niyang puntahan ito ngunit bigla siyang inatake ni Boiled gamit ang isang malakas na suntok. Hinagisan ni Sakamoto si Boiled ng isang ID ngunit naiwasan lang niya ito kaagad. Tinanong ni Boiled si Sakamoto kung naaalala pa ba siya nito ngunit tumanggi si Sakamoto. Sa kabilang panig ay nakipaglaban si Shin sa mga zombie at mabilis niyang pinuntahan ang mag-ina pagkatapos nun. Napagtanto niya na nawalan lang ng malay ang mag-ina at mabuti naman ang kalagayan ng mga ito. Dumating doon si Obiguro kasama ang mga nagpapanggap na zombie na kasamahan nito. Kasalukuyan pa siyang nagsasalita nang bigla siyang sipain ni Xiaotang sa mukha nito kaya't tumalsik ito. Sa halip na masaktan ay natuwa pa si Obiguro at mas ginanahan dahil sa ginawa sa kanya ni Xiaotang. Bumalik ang eksena kay Boiled at Sakamoto. Muling tinanong ni Boiled si Sakamoto kung naaalala pa ba siya nito ngunit tumanggi ulit si Sakamoto. Biglang tumalikod si Boiled at akmang aalis na ito kaya't sinugod siya ni Sakamoto. Naghagis ng isang bola si Boiled at bigla itong sumabog pagkatama nito kay Sakamoto. Hindi ito ininda ni Sakamoto kaya't sinipa naman niya si Boiled ngunit nakaiwas ito. Pagkaiwas ni Boiled ay naglabas naman ito ng maraming bola at lahat ng ito ay muling tumama kay Sakamoto at nagsisabog. Sinundan pa niya ito ng isang malakas na suntok at hindi rin ito naiwasan ni Sakamoto. Lumipat ang eksena sa kabila. Sinugod ni Xiaotang si Obiguro ngunit gamit lang ang isang kamay ay napigilan niya ito. Matapos noon ay hinawakan ni Obiguro ang ulo ni Xiaotang at inalog ito ng inalog hanggang sa lalo itong mahilaw kaya't bumagsak na rin si Xiaotang. Nilapitan ni Obiguro si Shin at kinausap ito. Matapos noon ay inutusan niya ang kanyang dalawang kasama na kuhanin si Shin. Inihiga nila ito at pagkatapos ay itinali upang hindi makagalaw. Halos maiyak si Shin dahil sa chainsaw na hawak ng isang lalaki. Nagbigay ng kondisyon si Obiguro kay Xiaotang. Ayon sa kanya, kada 10 segundo ay hahayaan niyang atakihin siya ni Xiaotang at kung hindi ito makakatama sa kanya ay tutuluyan nilang hatiin ang katawan ni Shin. Biglang naiyak si Xiaotang at sinabi na hindi niya kaya ang ipinapagawa ni Obiguro kaya't humingi siya ng tawad kay Shin.
Nagulat na lang ang dalawa dahil sa sinabi ni Xiaotang. Bumalik ulit ang eksena kina Sakamoto. Kasalukuyang nakahiga si Sakamoto dahil sa suntok ni Boiled. Muli siyang tumayo upang suntukin si Boiled ngunit hinagisan ulit siya nito ng sumasabog na bola. Tinawag ni Boiled ang sandata niyang iyon na Super Balls Bomb. Pinangalanan naman niya ang sandata na nakasuot sa kanyang mga kamay na Rocket Dynamite Punch. Habang nagsasalita si Boiled ay nakahiga lang si Sakamoto habang nakikinig ito sa kanya. Biglang bumalik sa alaala ni Sakamoto ang mga sandatang gamit ni Boiled kaya't sa mga oras na yun ay nakilala at natandaan na rin niya ito. Habang nakahiga ay sinugod siya ni Boiled. Dahil sa galit nito sa kanya ay sinuntok siya ng sinuntok nito. Nilabas niya lahat ng sama ng loob niya kay Sakamoto at sinabi na laos na ito. Nagpatuloy lang siya sa pagsuntok hanggang sa gamitin na din niya ang Rocket Dynamite Punch. Sa bilis at lakas ng Dynamite Punch ay hindi nakapag-react si Sakamoto kaya't tumilapon ito ng napakalakas. Matapos noon ay tumalikod na rin si Boiled. Nagsindi siya ng sigarilyo at nagpaalam na rin kay Sakamoto sa pag-aakalang patay na ito. Maya-maya ay biglang nagsalita si Sakamoto. Halos lumuwa ang mga mata ni Boiled at nabitiwan din niya ang kanyang sigarilyo dahil sa labis na pagkagulat. Dahan-dahan na naglakad si Sakamoto papalapit kay Boiled. Inalis niya ang kanyang salamin at sinabi kay Boiled na naaalala na niya ito. Sinabi rin niya na ito na ang oras upang siya naman ang magpakita ng mga kakayahan niya dito.